sa dulong bahagi ng baryo San Isidro kung saan unti-unting nilalamon ng kagubatan ng mga lumang pilapil at tahimik na landas. May nakatayong isang maliit na kubong gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at kalawangin na yero. Doon nakatira si Mang Tano, isang matandang sabonghero na matagal nang pinag-uusapan ng buong bayan. Maitim ang kaniyang balat dahil sa matinding sikat ng araw na ilang dekada niyang tiniis sa pag-aalaga ng mga manok. Payat siya, mabagal maglakad at palaging nakasombrero ng buri na kupas na sa tagal ng panahon. Ngunit kahit matanda na siya, may kakaibang talas pa rin ang kaniyang mga mata, parang may lihim na hindi kayang basahin ng sino man. Noong kabataan niya, kilala si Mang Tano bilang pinakamahirap na sabongero sa buong bayan. Madalas siyang matalo noon. Kahit gaano kaganda ang lahi ng kaniyang alagang manok, tila sinusumpa siyang mawalan ng swerte tuwing sasabak sa tupada. Unti-unting naubos ang kaniyang pera. Nawala ang maliit niyang bukirin. Naisangla ang kaniyang kalabaw. At sa huli, pati asawa niyang si Aling Rosa ay nagkasakit dahil sa hirap ng kanilang buhay. Maraming gabi noon na walang laman ang kanilang hapag. Habang ang ibang pamilya sa baryo ay may mainit na pagkain, si Mang Tano ay nagtitiis sa lugaw at asin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwan ang kaniyang pagmamahal sa sabong. Para sa kaniya, ang manok ay hindi basta hayop lamang. Ito ay dangal, pag-asa, at minsan kapalaran. Ngunit dumating ang pinakamadilim na yugto ng kaniyang buhay nang mamatay si Aling Rosa, isang maulang gabi ng Agosto. Walang doktor na dumating dahil baha ang daan palabas ng baryo. Mag-isa lamang si Mang Tano habang hawak ang malamig ng kamay ng kaniyang asawa. Mula noon, tila nawala ang liwanag sa kaniyang buhay. Hindi na siya madalas makita sa gitna ng baryo. Hindi na rin siya sumasama sa mga umpukan ng matatandang sabonghero. Tahimik na lamang siyang namuhay sa kaniyang kubo sa tabi ng kagubatan. Ngunit makalipas ang halos 1 taon matapos mamatay si Aling Rosa, may kakaibang pagbabago na napansin ng mga tao kay Mang Tano. Bigla siyang yumaman. Unti-unti niyang naipaayos ang kaniyang kubo. Nagkaroon siya ng mga bagong panabong at higit sa lahat, hindi na siya natatalo. Kahit gaano kalakas ang kalaban, laging panalo ang kaniyang manok. Mula sa ordinaryong puti hanggang sa mamahaling imported na panabong ng mayayamang tagabayan, lahat ay bumabagsak sa laban kontra sa mga manok ni Mang Tano. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. May nagsasabing may anting-anting siya. May nagsasabing may lihim siyang gamot. May ilan namang naniniwalang nakipagkasundo siya sa hindi nakikitang nilalang ng kagubatan. Ngunit walang sino man ang makapagpatunay. Tahimik lamang si Mang Tano. At mas lalong misteryoso ang kaniyang mga kilos habang tumatagal. Tuwing hating gabi, may mga nakaririnig ng tila mahinang tilaok ng manok mula sa masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng kaniyang kubo. Ngunit kakaiba ang tilaok na iyon. Hindi ito tulad ng ordinaryong manok. Mas malalim, mas mabigat, at tila may kasamang kung anong malamig na hangin na nagpapakilabot sa sinumang makarinig. May mga batang minsang nagtangkang sumilip sa likod ng kubo ni Mang Tano, ngunit kinabukasan ay nilagnat silang lahat. May isang lasinggerong tambay naman ang nagsabing nakita niyang may malalaking anino ng manok na umiikot sa bubong ng kubo isang gabi ng kabilugan ng buwan. Ngunit matapos niyang ikwento iyon sa inuman, hindi na siya muling nagsalita tungkol dito. Parang natakot.
Sa kabila ng mga usap-usapan, patuloy pa rin ang pagdagsa ng tao sa bawat laban ni Mang Tano. Tuwing araw ng tupada, dinarayo siya ng mga sabonghero mula sa iba't ibang baryo. Maraming gustong sumubok na talunin siya dahil sa laki ng perang nakataya. Ngunit pare-pareho silang nabibigo. Isang mabilis na saksak lamang ng tari ng kaniyang manok, tapos agad ang laban. At sa bawat panalo ni Mang Tano, mas lalong lumalaki ang takot ng mga tao sa kanya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, dumating sa baryo ang isang binatang nagngangalang Diego. Matangkad ito, matipuno at may dalang malaking kahon ng mamahaling panabong. Galing siya sa Maynila at kilala sa maraming sabungan bilang batang kampeon. Marami agad ang humanga sa kaniyang kumpiyansa. Ngunit nang marinig niyang may isang matandang hindi natatalo sa baryong iyon, ngumiti lamang siya. Walang manok na hindi kayang pabagsakin, sabi niya habang umiinom ng kapeng barako sa tindahan ni Aling Pacing. Nagkatinginan ang mga matatanda. Tahimik ang buong tindahan. Mukhang hindi mo pa nakakaharap si Mang Tano, mahinang sabi ng isang matandang sabonghero. Napangiti si Diego. Mas mabuti, gusto ko ng hamon. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Diego sa inuupahan niyang bahay malapit sa plaza, may kumatok sa kaniyang bintana. 3 sunod-sunod na katok. Tok, tok, tok. Agad siyang napabangon. Ngunit paglingon niya sa bintana, walang tao. Tanging malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Maya-maya, narinig niya ang tilaok ng manok mula sa malayo. Mahina sa una, ngunit habang tumatagal, tila lumalapit ito. Napakunot-noo si Diego. Lumabas siya ng bahay at tinunton ang direksyon ng tunog. Tahimik ang baryo. Tanging mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit habang naglalakad siya, napansin niyang papunta siya sa likod ng kubo ni Mang Tano. Doon sa bahagi ng kagubatan na iniiwasan ng mga tao, huminto siya nang makita niya ang isang kakaibang liwanag sa gitna ng mga puno. Mapusyaw na kulay berde, parang apoy na hindi nasusunog. At sa ilalim ng liwanag na iyon, may nakita siyang napakalaking manok. Mas malaki kaysa ordinaryong panabong. Maitim ang balahibo nito na may bahid ng berdeng kislap. Mahahaba ang paa at ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa dilim. Nanlamig ang katawan ni Diego. Hindi siya makagalaw. Sa tabi ng dambuhalang manok ay nakatayo si Mang Tano. Tahimik itong nakatingin sa nilalang habang hawak ang isang maliit na mangkok na tila may lamang dugo. Maya-maya marahang yumuko ang matanda at tila nakikipag-usap sa kakaibang manok. Ngunit hindi maintindihan ni Diego ang mga salitang kaniyang narinig, parang lumang wika, parang hindi salita ng tao. Biglang lumingon ang dambuhalang manok sa direksyon ni Diego. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap, nakaramdam si Diego ng matinding takot na hindi pa niya naranasan kailanman. Pakiramdam niya ay may malamig na kamay na pumipisil sa kaniyang puso. Hindi niya namalayang napaatras siya. Nabali ang isang tuyong sanga sa ilalim ng kaniyang paa. Kraak! Biglang tumigil si Mang Tano. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diego ang kakaibang anyo ng mga mata ng matanda. Hindi iyon mata ng ordinaryong tao. May bahid iyon ng mapusyaw na berdeng liwanag. Ngumiti si Mang Tano, isang mabagal at malamig na ngiti. At bakit ka napadpad dito, iho? Hindi agad nakasagot si Diego. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, unti-unting naglaho ang berdeng liwanag sa kagubatan. Kasabay nito,
Nawala rin ang dambuhalang manok na parang usok na nilamon ng dilim. Naiwan lamang si Mang Tano sa gitna ng mga puno. Tahimik, nakatitig, at habang umiihip ang malamig na hangin sa kagubatan, doon unang naramdaman ni Diego na may bagay na mas malalim at mas mapanganib kaysa ordinaryong sabong ang nakatago sa baryo ng San Isidro. Hindi agad nakasagot si Diego matapos siyang tanungin ni Mang Tano. Nanatili siyang nakatitig sa matanda habang mabilis ang tibok ng kaniyang dibdib. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang dambuhalang manok na nakita niya ilang saglit lamang ang nakalipas. Kahit wala na ang kakaibang nilalang, tila nananatili pa rin sa hangin ang malamig na pakiramdam na bumabalot sa buong kagubatan. Unti-unting lumapit si Mang Tano. Marahan lamang ang kaniyang paglakad, ngunit sa bawat hakbang ay parang lalong bumibigat ang paligid. Huminto siya ilang dipa mula kay Diego at pinagmasdan ito ng tahimik. Ayaw ng kagubatang ito sa mga mausisa, mababang sabi ng matanda. Napayuko si Diego sandali bago muling tumingin. Anong klaseng manok iyon? Tanong niya. Ngumiti lamang si Mang Tano. Hindi lahat ng bagay na nakikita ng tao ay dapat inuunawa. Humigpit ang pagkakahawak ni Diego sa kaniyang sarili. Sanay siya sa laban, sa dugo at sa panganib ng sabungan. Ngunit iba ang takot na nararamdaman niya ngayon. Hindi iyon takot sa kamatayan. Parang takot iyon sa isang bagay na hindi dapat makita ng ordinaryong tao. Akala ko kwento lang ang mga sabi-sabi rito, bulong niya. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa madilim na bahagi ng kagubatan. Umuwi ka na, sabi niya, at kalimutan mo ang nakita mo ngayong gabi. Pagkasabi nito, tinalikuran siya ni Mang Tano at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa matabunan ng dilim ang kaniyang anyo. Nanatiling nakatayo si Diego. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin pa rin sa kanya mula sa paligid. Nang muling umihip ang malamig na hangin, mabilis siyang umalis sa kagubatan at halos patakbong bumalik sa inuupahan niyang bahay. Ngunit hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang naaalala ang berdeng liwanag, ang higanting manok, at ang mga matang tila hindi sa tao kay Mang Tano. Pagsikat ng araw, agad siyang nagtungo sa tindahan ni Aling Pasing. Naroon na ang ilang matatandang sabongero na nagkakape habang nag-uusap tungkol sa tupadang magaganap kinahapunan. Tahimik munang naupo si Diego. Ngunit maya-maya ay nagsalita rin siya. Gaano nakatagal na hindi natatalo si Mang Tano. Biglang natahimik ang mga matatanda. Nagkatinginan ang ilan. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Canestor, isa sa pinakamatandang sabonghero sa baryo. Halos 7 taon na, sagot niya. 7 taon? Gulat na tanong ni Diego. Tumango si Canestor. Noong una, akala namin swerte lang. Pero habang tumatagal, may kakaiba nang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Luminga muna si Canestor na parang ayaw marinig ng ibang tao ang kanilang usapan. May mga sabongerong nawawala matapos lumaban kay Mang Tano. Napakunot noo si Diego. Nawawala? Hindi naman marami, sagot ng matanda. Pero may ilan. Yung iba bigla na lang umalis ng baryo. Yung iba na may hindi na nakita kailanman. Tahimik na nakinig si Diego. May isa pa, dagdag ni Aling Pasing habang dahan-dahang nagbubuhos ng kape. Bago nagsimulang manalo ng sunod-sunod si Mang Tano, may nangyari raw sa likod ng kagubatan. Anong nangyari? Nagatubili muna ang matanda bago sumagot. May lumang balete roon na matagal nang iniiwasan ng mga tao.
Sinasabing tirahan daw yon ng mga engkanto noon pang unang panahon. Bahagyang natawa si Diego. Ngunit pilit lamang ang kaniyang ngiti. Dahil matapos ang nakita niya kagabi, hindi na niya kayang basta balewalain ang mga ganong kwento. Sabi nila, pagpapatuloy ni Canestor, isang gabi raw ay nagtungo roon si Mang Tano matapos mamatay ang asawa niya. Tahimik na nakikinig ang lahat sa tindahan. Lasing siya noon at halos baliw sa lungkot. Narinig daw siyang sumisigaw sa gitna ng ulan. Ano raw ang sinisigaw niya? Tanong ni Diego. Humihingi raw siya ng kapalit. Nanlamig si Diego. Kapalit? Handa raw niyang ibigay kahit ano. Mahinang sabi ni Canestor. Manalo lang siya habang buhay. Muling natahimik ang grupo. Tanging kalansing ng tasa at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Kinabukasan, dagdag ni Aling Pacing, nakita siyang bumalik mula sa kagubatan na tila may sakit, mataas ang lagnat at hindi makapagsalita. At matapos noon, tanong ni Diego. Doon nagsimula ang lahat. Hindi na muling nagsalita si Diego. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas lalo lamang siyang kinain ng kuryosidad. Pagsapit ng hapon, dagsana ang mga tao sa sabungan ng baryo. Maingay, mainit, punong-puno ng sigawan at pustahan. Nasa gitna ng sabungan ang mga kilalang sabungero mula sa iba't ibang lugar. Ngunit higit na pinagkakaguluhan ang pagdating ni Mang Tano. Tahimik itong naglakad habang buhat ang kaniyang panabong na kulay itim. Karaniwang manok lamang ito sa unang tingin. Ngunit habang papalapit si Mang Tano, tila nananahimik ang paligid. Parang kusang umiiwas ang ibang manok. Parang may kakaibang takot ang mga ito. Napansin niyon ni Diego at lalo siyang nabahala. Ayan na siya, bulong ng isang lalaki. Sigurado talo na naman kalaban. Maya-maya, inanunsyo ang laban. Kalaban ni Mang Tano ang isang kilalang sabungero mula sa karatig bayan na si Berto Malikot. Isang mayamang negosyante na may mamahaling imported na manok. Kampante si Berto. Malaki ang katawan ng kaniyang alaga at kilala sa bilis tumuka. Ngunit nang magsimula ang laban, agad nagbago ang lahat. Sa unang salpukan pa lamang, tila naging mabangis ang manok ni Mang Tano. Hindi ito umurong, hindi ito natakot, parang may sariling isip ang galaw nito. Mabilis itong umiwas sa tari ng kalaban bago tumalon ng mataas at isang bagsakan nitong sinaksak ang leeg ng kabilang manok. Tumalsik ang dugo sa gitna ng arena. At ilang segundo lamang ang lumipas, bumagsak ang mamahaling manok ni Berto. Patay. Nabigla ang buong sabungan. Hindi makapaniwala ang lahat sa bilis ng nangyari. Ngunit higit na ikinagulat ni Diego ang sumunod niyang napansin. Saglit na kumislap ng kulay berde ang mata ng manok ni Mang Tano. Mabilis lamang, ngunit malinaw niya iyong nakita. Biglang bumigat ang kaniyang pakiramdam. Parang bumalik ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Habang abala ang lahat sa sigawan at pustahan, napatingin si Mang Tano kay Diego mula sa kabilang bahagi ng arena. Mabagal siyang ngumiti. Parang alam niyang may natuklasan na ang binata. Kinagabihan, muling hindi mapakali si Diego. May gusto siyang malaman. May gusto siyang patunayan. At higit sa lahat, gusto niyang maintindihan kung ano talaga ang lihim ng matandang sabungero. Dahil sigurado siya sa isang bagay, hindi ordinaryong manok ang alaga ni Mang Tano. At may koneksyon iyon sa nilalang na nakita niya sa kagubatan. Makalipas ang ilang oras, nagpasya siyang bumalik sa likod ng kubo ni Mang Tano. Mag-isa,
Walang dalang ilaw kundi maliit na gasera. Tahimik ang buong baryo habang naglalakad siya patungo sa kagubatan. Ngunit habang papalapit siya, muli niyang narinig ang kakaibang tilaok. Mas malinaw ngayon, mas malapit. At kasabay nito, unti-unting lumakas ang berdeng liwanag sa pagitan ng mga puno. Huminga ng malalim si Diego. Pagkatapos ay maraan siyang sumilip sa masukal na bahagi ng kagubatan. At doon niya nakita ang isang bagay na tuluyang nagpayanig sa kaniyang pagkatao. Sa ilalim ng napakalaking puno ng balete, nakaluhod si Mang Tano. May hawak itong mangkok na puno ng sariwang dugo at nakapaligid sa kanya ang 3 dambuhalang manok na may nagliliyab na berdeng mata. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakatakot dahil sa likod ng mga nilalang ay may mga aninong unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Mga nilalang na hindi tao. Mahahaba ang mga braso, mapuputla ang balat, at ang mga mata ay tila apoy na nakatitig diretso kay Diego. Nanigas si Diego sa kaniyang kinatatayuan. Hindi siya makahinga ng maayos habang nakatitig sa mga nilalang na unti-unting lumilitaw mula sa likod ng napakalaking puno ng balete. Hindi niya mawari kung tao ba ang mga iyon o ibang uri ng nilalang. Mahahaba ang kanilang mga katawan, payat na payat. Maputlang tila walang dugong balat, at ang kanilang mga mata ay may kakaibang berdeng liwanag na kaparehong-kapareho ng mga matang nakita niya sa dambuhalang mga manok. Pakiramdam ni Diego ay nilalamon siya ng lamig. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang isigaw ang kaniyang nakita, ngunit tila nawalan siya ng lakas. Samantala, nanatiling nakaluhod si Mang Tano sa ilalim ng balete habang hawak ang mangkok ng dugo. Mabagal niyang itinaas iyon sa harap ng mga nilalang. At isa-isa silang lumapit. Hindi sila naglalakad tulad ng tao. Parang dumudulas lamang sila sa lupa. Tahimik, magaan, halos walang tunog. Habang papalapit ang mga ito, nagsimulang manginig ang mga dambuhalang manok na nakapaligid kay Mang Tano. Unti-unting tumayo ang kanilang mga balahibo at nagliwanag ng mas matindi ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay may isang nilalang na nagsalita. Ngunit hindi iyon normal na wika. Parang pinaghalong bulong at huni ng hangin sa gabi. Hindi maintindihan ni Diego ang ibig sabihin, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig nito. Yumuko si Mang Tano. Parang isang alipin sa harap ng mga hari. Maya-maya, inabot niya ang mangkok ng dugo. Lumapit ang pinakamataas na nilalang at dahan-dahang isinawsaw ang mahahaba nitong daliri sa dugo. Pagkatapos ay ipinahid nito iyon sa ulo ng isa sa mga dambuhalang manok. Biglang tumilaok ang nilalang na manok. Napakalakas. Parang kulog na sumabog sa gitna ng kagubatan. Napaatras si Diego sa takot at doon siya nagkamali. Nabitiwan niya ang maliit na gasera. Bumagsak iyon sa lupa. Agad na palingon ang lahat sa kaniyang direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Diego. Mabilis siyang tumakbo palayo. Humahampas sa kaniyang muka ang mga sanga at dahon habang nagmamadali siyang makaalis sa kagubatan. Ngunit habang tumatakbo siya, naririnig niya sa likuran ang tilaok ng mga dambuhalang manok. Palapit ng palapit, parang hinahabol siya ng mga ito. Hindi siya lumingon. Patuloy lamang siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa gilid ng baryo. Doon lamang siya huminto habang hingal na hingal. Ngunit nang lingunin niya ang kagubatan, wala na ang mga tunog. Tahimik muli ang paligid. Parang walang nangyari.
Kinabukasan, maagang nagising ang buong baryo dahil sa isang nakakagulat na balita. May natagpo ang patay na lalaki malapit sa ilog at nang makita ni Diego ang bangkay, agad siyang namutla. Ito si Berto Malikot, ang sabongerong natalo kay Mang Tano noong nakarang araw. Namumutla ang katawan nito, tuyong-tuyo ang balat, at higit sa lahat, halos wala ng dugo ang bangkay. Nagdagsaan ang mga tao sa paligid. May ilang umiiyak, may ilang takot na takot. Ngunit kakaiba ang reaksyon ng mga matatanda sa baryo. Parang may bagay silang alam na ayaw nilang sabihin. "Naku po," bulong ni Aling Pacing habang nakatakip ang kamay sa bibig. Nagsimula na naman. Narinig iyon ni Diego. Lumapit siya agad. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Ngunit maya-maya ay nagsalita rin ito ng mahina. Hindi si Berto ang una. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Diego. "May iba pa?" Tumango si Aling Pacing. "Lahat sila. Natalo muna kay Mang Tano bago natagpo ang patay pagkaraan ng ilang araw." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Diego. Naalala niya ang mga nilalang sa kagubatan, ang mangkok ng dugo at ang berdeng mata ng mga manok. "Bakit walang nagsusumbong?" tanong niya. Napailing si Canestor na noon ay papalapit sa kanila. "Kanino?" sagot nito. "Paano mo ipapaliwanag ang mga bagay na hindi kayang paniwalaan ng tao?" Napayuko si Diego dahil kahit siya mismo, hirap paniwalaan ang sarili niyang nakita. Ngunit habang nakatingin siya sa bangkay ni Berto, may isang bagay siyang napansin. Sa leeg ng lalaki ay may maliit na marka, 3 manipis na sugat, parang tinukan ng matalim na tari. Biglang bumalik sa isip niya ang laban sa sabungan, ang mabilis na pag-atake ng manok ni Mang Tano, at ang berdeng kislap sa mata nito. "Hindi aksidente ito," bulong niya. Maya-maya, dumating si Mang Tano sa lugar. Tahimik siyang lumapit habang nakasombrero at nakayuko. Automatikong umurong ang mga tao upang bigyan siya ng daan. Walang gustong tumabi sa kanya, walang gustong tumingin ng diretso sa kaniyang mukha. Huminto siya sa tabi ng bangkay ni Berto. Tahimik lamang siyang nakatingin dito. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi marunong rumespeto ang ilan sa mga bagay na hindi nila nauunawaan. Nanlamig si Diego. Pakiramdam niya ay para sa kanya ang mga salitang iyon. Mabagal na umangat ang tingin ni Mang Tano at muli silang nagtama ng mga mata. Sa pagkakataong iyon, malinaw nang nakita ni Diego ang berdeng liwanag sa mata ng matanda. Hindi na iyon imahinasyon. Totoo iyon. Ngumiti si Mang Tano. "Mag-ingat ka, iho," sabi niya. "May mga lihim na hindi dapat inuusisa." Pagkatapos ay tahimik siyang umalis. Naiwang hindi makagalaw si Diego. Kinagabihan, hindi na siya mapakali. Alam niyang nasa panganib siya. Sigurado siyang alam na ni Mang Tano na nakita niya ang lahat sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng takot, mas lumalalim ang kaniyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Kaya nagpasya siyang hanapin ang pinakamatandang tao sa baryo, si Lola Siling. Kilala si Lola Siling bilang tagapag-ingat ng matatandang alamat ng San Isidro. Halos 70 taong gulang na ito at bihira nang lumabas ng bahay. Nakatira siya malapit sa paanan ng bundok, sa isang lumang bahay na napapaligiran ng halamang gamot at mga nakasabit na anting-anting. Nang gabing iyon, nagtungo roon si Diego. Tahimik ang paligid habang kumakatok siya sa kahoy na pinto.
Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang bumukas iyon at lumitaw ang matandang babae. Payat ito at kuba na, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Parang alam na nito kung bakit siya naroon. "Pumasok ka," sabi agad ni Lola Siling bago pa man magsalita si Diego. Nagulat ang binata. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang naamoy ang matapang na halimuyak ng mga tuyong dahon at insenso. Nagsindi ng kandila ang matanda bago siya hinarap. "Nakita mo sila, hindi ba?" Diretsong tanong nito. Hindi agad nakapagsalita si Diego, ngunit maya-maya ay tumango rin siya. Napapikit si Lola Siling, parang may matagal na itong kinatatakutan. "Mali ang ginawa ni Mang Tano," mahina nitong sabi. "Ano ba talaga sila?" tanong ni Diego. Matagal munang natahimik ang matanda bago sumagot. "Hindi ordinaryong engkanto ang mga iyon." Lumakas ang ihip ng hangin sa labas ng bahay. At habang sumasayaw ang apoy ng kandila, marahang nagsalita si Lola Siling. Noong unang panahon, may mga nilalang na nagbabantay sa kailaliman ng kagubatang ito. Tinatawag sila ng matatanda bilang mga tagapag-alaga ng dugo. Nanlamig ang pakiramdam ni Diego. Sinasabing nagbibigay sila ng kapangyarihan sa sino mang handang mag-alay ng kapalit. Anong kapalit? Mabigat ang naging sagot ng matanda. Buhay ng tao. Matagal na natahimik si Diego matapos marinig ang sinabi ni Lola Siling. Sa loob ng maliit at madilim na bahay ng matanda, tila mas lalong bumigat ang hangin. Tanging mahinang pagkaluskos ng mga dahon sa bubong at pagpitik ng apoy ng kandila ang maririnig. Buhay ng tao. Mahinang ulit ni Diego. Tumango si Lola Siling. "Hindi basta-bastang nilalang ang mga nakita mo sa ilalim ng balete," sabi niya habang marahang umuupo sa lumang silyang kawayan. Matagal nang umiiral ang mga iyon bago pa maitayo ang baryong ito. Napaupo rin si Diego. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o hindi maniwala. Ngunit matapos ang lahat ng kaniyang nakita, wala na siyang lakas para itanggi ang mga bagay na dati inaakala niyang katang-isip lamang. "Noong bata pa ako," pagpapatuloy ng matanda, "may mga kwento nang ipinapasa-pasa tungkol sa mga nilalang sa kagubatan. Hindi sila basta nagpapakita sa tao, ngunit kapag may isang desperado, doon sila lumalapit. Tulad ni Mang Tano?" Tumango si Lola Siling. Ang lungkot at paghihirap ay parang pintuan para sa kanila. Tahimik na napaisip si Diego. Naalala niya ang kwento tungkol kay Mang Tano matapos mamatay ang asawa nito. Ang pagkalulong nito sa pagdurusa. Ang pagpunta nito sa kagubatan sa gitna ng bagyo. At ngayon, tila unti-unti nang nabubuo sa isip niya ang tunay na nangyari noong gabing iyon. "Ano ang ibinigay nila kay Mang Tano?" tanong niya. "Mabagsik na mga alaga," sagot ng matanda. "Mga manok na hindi ordinaryo, mga nilalang na pinapakain ng dugo at kapangyarihan." Napakunot-no si Diego. Pero bakit kailangan ng buhay ng tao? Dahan-dahang huminga si Lola Siling bago sumagot. Dahil walang libreng kapangyarihan sa mundong ito. Muling natahimik ang paligid. Sa umpisa, sabi ng matanda, kaunti lamang ang hinihingi nila. Dugo ng hayop, alay na pagkain, ngunit habang tumatagal, lumalaki ang gutom. Nanlamig si Diego. Kaya namamatay ang mga kalaban ni Mang Tano? Hindi agad sumagot si Lola Siling. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat na. Maya-maya, tumayo ang matanda at lumapit sa isang lumang aparador.
Maingat nitong inilabas ang isang maliit na kahong kahoy na tila napakatanda na. Dahan-dahan niya yung binuksan. Sa loob ay may lumang tela at isang kupas na kwaderno. Iningatan ko ito sa loob ng maraming taon, sabi niya habang iniaabot ang kwaderno kay Diego. Kinuha iyon ng binata. Luma na ang mga pahina at tila anumang oras ay maaaring mapunit. Pagbukas niya rito, nakita niya ang mga sulat kamay na halos kumupas na sa tagal ng panahon. "Ano ito?" tanong niya. "Tala-arawan ng lolo ko," sagot ni Lola Siling. Isa siya sa mga nakasaksi sa unang kasunduan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Diego. Agad niyang binasa ang mga pahina. Habang tumatagal, lalo siyang kinikilabutan sa mga nakasulat. Ayon sa kwaderno, mahigit 50 taon na ang nakararaan ay may isa ring sabungerong nakipagkasundo sa mga nilalang ng kagubatan. Katulad ni Mang Tano, mahirap din ang lalaking iyon. At katulad ni Mang Tano, bigla rin itong naging hindi matalo sa sabungan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang mamatay ng misteryoso ang mga taong nakapaligid sa kanya. Mga kalaban, mga kapitbahay, maging sarili niyang pamilya. Hanggang sa isang gabi, natagpuan ang lalaki sa ilalim ng balete. Patay, walang dugo ang katawan at napapalibutan ng malalaking bakas ng paa ng manok. Nanginginig na napasara si Diego sa kwaderno. "Hindi ba nila napigilan iyon noon?" tanong niya. Napailing si Lola Siling. "Sinubukan. Ano ang ginawa nila? Sinunog nila ang kubo ng sabungero." Saglit na nanahimik ang matanda bago nagpatuloy. Ngunit ng gabing iyon, kalahati ng baryo ang nasunog. Biglang lumakas ang ulan sa labas, parang sumabay sa bigat ng kwento. Ayaw ng mga nilalang na iyon na mawalan ng inaalagaan, bulong ni Lola Siling. Napatingin si Diego sa kandilang unti-unting nauupos. Kung ganoon, sabi niya, bakit walang gumagawa ng paraan laban kay Mang Tano? Dahil takot ang mga tao. Hindi agad nakapagsalita si Diego dahil alam niyang totoo iyon. Kahit siya, nagsisimula ng lamunin ng takot. Ngunit kasabay niyon ay ang matinding pagnanais na pigilan ng matanda bago pa may mas marami pang mamatay. Maya-maya, muli siyang nagsalita. "May paraan pa ba para matapos ito?" Matagal na tumahimik si Lola Siling. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Diego. "Meron." Biglang nagkaroon ng pag-asa ang binata. "Ano yon?" "Putulin ang kasunduan." Pumailan lang ang malakas na kulog sa labas. "At paano gagawin iyon?" Unti-unting nagdilim ang mukha ng matanda. "Kailangang mamatay ang pangunahing alaga." Naalala agad ni Diego ang dambuhalang manok na nakita niya sa ilalim ng balete. "Imposible yata iyon," sabi niya. "Hindi imposible," sagot ni Lola Siling. "Pero napakadelikado." Tahimik na napaisip si Diego. Kapag namatay ang pangunahing alaga, dagdag ng matanda, babawiin ng mga nilalang ang lahat ng kapangyarihang ibinigay nila. At ano ang mangyayari kay Mang Tano? Muling natahimik si Lola Siling. Ngunit malinaw na sa mukha nito ang sagot. Hindi siya mabubuhay. Biglang bumigat ang pakiramdam Diego. Hindi niya gusto si Mang Tano. Ngunit hindi rin niya maisip na basta na lamang hayaang mamatay ang matanda. Sa kabila ng lahat, tao pa rin ito. Isang matandang nilamon lamang ng lungkot at paghihirap. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, may malakas na kumatok sa pinto ng bahay. Bog, bog, bog. Parehong napalingon sina Diego at Lola Siling. Natahimik ang buong paligid, muling kumatok.
mas malakas. Bog. 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 Dahan-dahang tumayo si Lola Siling. Ngunit bago pa siya makalapit sa pinto, may narinig silang tilaok mula sa labas. Hindi ordinaryong tilaok, malalim, mabigat. At tila may kasamang ungol ng tao. Biglang namutla ang matanda. Nahanap ka na nila, bulong niya. Nanlamig si Diego. Anong ibig mong sabihin? Hindi na nakasagot si Lola Seling. Dahil sa isang iglap, marahas na bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok ang malamig na hangin. At sa labas, sa gitna ng ulan at dilim, may nakatayong napakalaking manok na may nagliliyab na berdeng mga mata. Kasunod nito ay si Mang Tano. Tahimik, nakatitig. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diego ang tunay na anyo ng matanda. Hindi na ito mukhang ordinaryong tao. Namumutla ang balat nito. Halos kulay abo na ang mga labi. At ang mga ugat sa leeg niya ay tila nangingitim na parang gumagapang na anino sa ilalim ng balat. Mabagal na ngumiti si Mang Tano. Hindi ka marunong makinig, iho, malamig niyang sabi. Pagkatapos ay unti-unti siyang pumasok sa loob ng bahay habang ang dambuhalang manok ay nakatitig kay Diego na parang handang umatake anumang oras. Napatayo si Diego habang dahan-dahang pumapasok si Mang Tano sa loob ng bahay ni Lola Siling. Humahalo sa malamig na hangin ang amoy ng basang lupa at kakaibang baho na tila nang gagaling sa dambuhalang manok na nasa labas ng pinto. Nanatiling nakatitig ang nilalang kay Diego habang marahang kumikislap ang berdeng liwanag sa mga mata nito. Tahimik lamang si Mang Tano, ngunit mas nakakatakot ang katahimikang iyon kaysa anumang sigaw. Mabagal siyang huminto sa gitna ng bahay habang nakatingin kay Lola Siling. Matagal na kitang pinabayaan, sabi niya sa matanda. Pero tila gusto mo pa ring guluhin ang mga bagay na hindi mo na dapat pinakikialaman. Mahigpit na napahawak si Lola Siling sa kaniyang baston. Hindi mo na kontrolado ang ginagawa mo, Tano, sagot niya. Lumalala na ang sumpa. Biglang nagdilim ang mukha ng matanda. Sumpa? Marahan niyang ulit. Ito ang nagligtas sa akin. Hindi ka iniligtas ng mga iyon, sabi ni Lola Siling. Ginamit ka nila. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Maya-maya ay marahang tumawa si Mang Tano, ngunit hindi iyon normal na tawa, paos, mabagal. At tila may ibang boses na sumasabay sa kanya. Ginamit? Bulong niya. Ano ba ang alam ninyo sa paghihirap? Unti-unti siyang lumapit. Nung mamatay si Rosa, walang tumulong sa akin. Mas lalong lumalim ang kaniyang tinig. Habang naghihirap ako, nasaan ang baryo? Nasaan ang mga kaibigan kong sabongero? Walang sumagot. Dahil alam nilang may katotohanan ang sinasabi ng matanda. Nung wala na akong makain, pagpapatuloy niya, wala ni isa sa kanila ang lumingon sa akin. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Pero sila, marahan niyang sabi habang tumitingin sa labas kung saan naroon ang dambuhalang manok, binigyan nila ako ng lakas. Kapalit ng dugo, sagot ni Lola Siling. Biglang tumalim ang tingin ni Mang Tano. At ano naman, sigaw niya. Nayanig si Diego sa lakas ng boses ng matanda. Lahat naman ng tao sa sabungan ay gustong makakita ng dugo, dagdag nito. Lahat sila nagsusugal sa buhay ng mga manok. Lahat sila sakim. Unti-unting nag-iba ang anyo ng kaniyang mukha habang nagsasalita. Mas lalong luminaw ang maitim na ugat sa kaniyang leeg. At ang mga mata niya ay halos buong naging kulay berde. Hindi ako naiiba sa kanila, bulong niya. Hindi, sagot ni Lola Siling. Mas malala ka. Biglang nanahimik ang paligid.
Maging ang ulan sa labas ay tila humina. Saglit na yumuko si Mang Tano at nang muli siyang tumingin, wala na ang galit sa mukha niya. Pagod na lamang, malalim na pagod. "Huli na para umatras," mahinang sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diego. "At ikaw," bulong niya, "dapat hindi mo na ipinagpatuloy ang panguusisa." Bago pa makasagot si Diego, biglang tumilaok ng napakalakas ang dambuhalang manok sa labas. Kasabay niyon, biglang namatay ang kandila sa loob ng bahay. Binalot ng dilim ang paligid. Narinig ni Diego ang malakas na pagaspas ng pakpak. Kasunod nito ay ang sigaw ni Lola Siling. "Magtago ka!" Biglang may sumalpok sa dingding. Napaatras si Diego habang nangangapa sa dilim. Naririnig niya ang malalakas na kalabog sa loob ng bahay, mga kahoy na nababali, mga gamit na tumatalsik, at ang nakapangingilabot na tilaok ng nilalang na manok. Maya-maya, isang berdeng liwanag ang biglang sumiklab sa loob ng bahay. At sa liwanag na iyon, nakita ni Diego ang nakakatakot na tagpo. Lumaki ang katawan ng dambuhalang manok. Halos umabot ito sa kisame ng bahay. Mahahaba ang matutulis nitong kuko, at ang tari nito ay tila gawa sa itim na bakal. Sa harap nito ay si Lola Siling na hawak ang isang maliit na anting-anting habang may binubulong na dasal. Nagliyab ng kulay pula ang hawak ng matanda. Ngunit sa isang mabilis na galaw, tumalon ang dambuhalang manok at sinugod siya. "Maga!" Tumalsik si Lola Siling sa dingding. "Lola!" sigaw ni Diego. Tatayo sana siya ngunit agad siyang hinarang ni Mang Tano. Mabilis ang kilos ng matanda sa kabila ng edad nito. Mahigpit nitong hinawakan ang balikat ni Diego. "Huwag mo akong pilitin," malamig niyang sabi. Ngunit nagpumigla si Diego. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tunay na natatakot si Lola Siling. Duguan ang noo nito habang pilit na tumatayo. "Hindi mo na sila mapipigilan, Tano," hingal nitong sabi. Biglang umugong ang paligid. Mula sa ilalim ng sahig ay tila may mahinang bulong na unti-unting lumalakas. Parang maraming boses ang sabay-sabay nagsasalita. At habang lumalakas iyon, nagsimulang manginig ang dambuhalang manok. Maya-maya ay tumingin ito kay Mang Tano. Parang may hinihintay. Biglang nanigas ang matanda. Unti-unti siyang napaluhod. Napahawak siya sa kaniyang dibdib habang hirap huminga. "Anong nangyayari?" gulat na tanong ni Diego. Namimilipit si Mang Tano sa sakit. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diego ang takot sa mukha ng matanda. "Gutom na sila," paos nitong bulong. Kasabay niyon ay biglang nag-iba ang kilos ng dambuhalang manok. Dahan-dahan itong lumingon kay Diego at unti-unting naglabasan mula sa dilim ng bahay ang mga mahahabang anino ng nilalang na nakita niya sa ilalim ng balete. Parang usok silang gumagapang sa sahig. Palapit. Palapit ng palapit. Nanginig si Diego. Ayaw na nilang maghintay. Bulong ni Lola Siling. Biglang nagliyab muli ang berdeng mga mata ng dambuhalang manok. At sa isang iglap, mabilis itong tumalon papunta kay Diego. Ngunit bago pa siya maabot ng nilalang, may biglang sumabog na matingkad na liwanag sa gitna ng bahay. Napasinghap ang lahat. Mula iyon sa hawak na anting-anting ni Lola Siling. Umatras ang dambuhalang manok habang matinis na tumitilaok. Nagliyab ang buong bahay sa kakaibang pulang liwanag. "Tumakbo ka!" sigaw ni Lola Siling kay Diego. Hindi na nagdalawang isip pa ang binata.
Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay habang naririnig sa likuran ang nakapangingilabot na sigawan ng mga nilalang. Humahampas ang malakas na ulan sa kaniyang katawan habang mabilis siyang tumatakbo pababa ng bundok. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung paano matatapos ang lahat. Isa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi na tao si Mang Tano. At ang mga nilalang sa kagubatan ay nagsisimula ng kunin ang kabayaran sa kanilang kasunduan. Halos hindi maramdaman ni Diego ang sarili niyang paghinga habang tumatakbo sa gitna ng malakas na ulan. Madulas ang daan pababa ng bundok. Ilang beses siyang muntik madapa sa putik ngunit hindi siya huminto. Sa bawat sandaling lumilipas, pakiramdam niya ay may kung anong humahabol sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. Naririnig pa rin niya ang matinis na tilaok ng dambuhalang manok. Mahina na iyon ngayon, ngunit sapat upang magpalamig sa kaniyang dugo. Pagdating niya sa baryo, halos wala ng tao sa labas dahil sa lakas ng ulan. Agad siyang nagtungo sa inuupahan niyang bahay at mariing isinara ang pinto. Basang-basa ang kaniyang katawan. Nanginginig ang kaniyang mga kamay. Ngunit hindi dahil sa lamig. Hindi maalis sa isip niya ang mga nangyari sa bahay ni Lola Siling. Ang mga nilalang na lumilitaw mula sa dilim. Ang anyo ni Mang Tano. At higit sa lahat, ang sinabi ng matanda bago siya tumakas. Gutom na sila. Napaupo si Diego habang pilit inaayos ang kaniyang paghinga. Maya-maya ay napansin niyang may bahid ng dugo ang kaniyang kanang kamay. Napakunot noo siya. Hindi niya maalalang nasugatan siya habang tumatakbo. Ngunit nang tingnan niya ng mabuti, nakita niya ang 3 manipis na marka sa kaniyang balat. Parang gasgas ng matutulis na kuko. Biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Naalala niya ang dambuhalang manok. Posible bang nasugatan siya nito habang nagkakagulo sa loob ng bahay? Dahan-dahan niyang hinawakan ang sugat. At sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding hilo. Biglang nagdilim ang kaniyang paningin. Kasabay niyon ay may mga larawang pumasok sa kaniyang isip. Isang madilim na kagubatan, ang napakalaking puno ng balete. At si Mang Tano, nakaluhod sa harap ng mga nilalang, ngunit iba ang itsura ng matanda noon. Mas bata, mas malakas, at umiiyak habang nakatingala sa mga nilalang sa dilim. Bigyan ninyo ako ng lakas. Narinig ni Diego na sabi ni Mang Tano sa pangitain. Kahit ano ang kapalit. Unti-unting lumapit ang pinakamataas na nilalang. Mahahaba ang mga daliri nito at tila usok ang katawan. Pagkatapos ay may inilabas itong isang maliit na itlog na kulay itim. Kumikislap iyon ng berdeng liwanag. Ito ang magiging simula, sabi ng nilalang sa kakaibang tinig. Ngunit tandaan mo, habang lumalakas ang alaga, lumalalim din ang pagkakautang mo. Biglang naputol ang pangitain. Napasinghap si Diego habang hawak ang kaniyang ulo. Malakas ang tibok ng kaniyang puso. Pakiramdam niya ay totoo ang lahat ng kaniyang nakita. Hindi iyon panaginip lamang. Parang alaala iyon na kusang ipinasok sa kaniyang isip. Maya-maya, may malakas na katok siyang narinig mula sa pinto. Napatalon siya sa gulat. Tahimik siyang lumapit. Huwag kang matakot. Mahinang boses ng isang babae mula sa labas. Ako ito. Dahan-dahang binuksan ni Diego ang pinto at doon niya nakita si Elena. Dalaga ito mula sa baryo at apo ni Lola Siling. Kilala si Elena bilang tahimik ngunit matapang.
Madalas itong tumulong sa mga matatanda at bihirang makisali sa usapan ng mga tao. Ngunit ngayon, halatang takot na takot ito. "Nasaan si Lola?" agad na tanong ni Diego na mula ang mga mata ng dalaga. "Buhay pa siya," sagot nito, "pero mahina na." Bahagyang nakahinga si Diego ng maluwag. "Pinapunta niya ako rito," dagdag ni Elena habang pumapasok sa bahay. "May gusto siyang sabihin sa iyo." Agad na tumalim ang tingin ni Diego. "Ano yon?" May inilabas na maliit na telang nakabalot si Elena mula sa kaniyang bag. Dahan-dahan niya iyong inilapag sa mesa. Pagkabukas niya rito, tumambad ang isang lumang punyal. Hindi ito ordinaryong punyal. Maitim ang talim nito at may mga ukit na kakaibang simbolo sa hawakan. "Ano ito?" tanong ni Diego. "Pamana pa raw ito ng mga unang tagapagbantay ng baryo," sagot ni Elena. "Sabi ni Lola, ito lang daw ang kayang pumatay sa pangunahing alaga." Nanlamig ang pakiramdam ni Diego habang nakatingin sa punyal. Naalala niya ang sinabi ni Lola Seling. Kapag namatay ang pangunahing alaga, matatapos ang kasunduan. Ngunit kasabay niyon ay babawiin ng mga nilalang ang lahat ng ipinahiram nilang kapangyarihan kay Mang Tano. "At paano ko lalapitan ng halimaw na iyon?" tanong niya. Tahimik na napayuko si Elena. "Hindi ko alam." Maya-maya ay muli itong nagsalita. Pero may isa pang sinabi si Lola. "Ano?" Tumingin sa kanya ang dalaga. Hindi raw basta napili si Mang Tano. Napakunot noo si Diego. Anong ibig sabihin? May dugo raw ng tagapag-alaga ang pamilya nila. Biglang natahimik si Diego. "Tagapag-alaga?" Tumango si Elena. Noong unang panahon, may mga taong inatasang bantayan ang kagubatan para hindi makawala ang mga nilalang doon. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Pero may isang ninuno raw ni Mang Tano na nagtaksil. Napatitig si Diego kay Elena. At mula noon, pagpapatuloy nito, tuwing may miyembro ng kanilang angkan na mawawalan ng pag-asa, madaling naaabot ng mga nilalang. Mabagal na napaupo si Diego. Pakiramdam niya ay mas lumalalim pa ang misteryong kaniyang natutuklasan. "May isa pa," sabi ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang kamay ni Diego. Napansin agad niya ang 3 sugat sa balat nito. Biglang namutla ang dalaga. "Nasugatan kanila." Napatingin si Diego sa kaniyang kamay. "Ano naman ngayon?" Natakot ang mukha ni Elena. Kapag minarkahan ka ng pangunahing alaga, hindi niya agad natuloy ang sasabihin. Ngunit sapat na ang ekspresyon niya upang kabahan si Diego. "Ano?" Madiing tanong ng binata. Mabigat ang sumunod na sagot ng dalaga. "Unti-unti ka nilang makikita." Nanlamig si Diego. "At kapag tuluyan kang tinanggap ng marka?" Bahagyang nanginig ang boses ni Elena. "Maaari ka nilang gawing susunod na tagapag-alaga." Biglang umugong ang isip ni Diego. Naalala niya ang pangitain. Ang itlog na kulay itim, ang kasunduan at ang gutom ng mga nilalang. Maya-maya ay nakarinig sila ng tilaok mula sa labas. Mahina lamang, ngunit sapat upang kapwa sila mapatingin sa bintana. Dahan-dahang lumapit si Diego at sumilip sa labas. Sa gitna ng ulan at dilim, may nakatayong malaking itim na manok sa tapat ng bahay. Hindi ito gumagalaw, nakatitig lamang, at ang mga mata nito ay may mahinang berdeng liwanag. Hindi gumagalaw ang malaking itim na manok sa labas ng bahay. Tahimik lamang itong nakatayo sa gitna ng ulan habang bumabagsak ang malamig na tubig sa makintab nitong balahibo. Ang mapusyaw na berdeng liwanag sa mga mata nito ay tila sumasayaw sa dilim. Naramdaman ni Diego ang paninigas ng kaniyang katawan.
Parang may kung anong humihila sa kaniya palabas. Mabagal siyang lumapit pa sa bintana. At habang nakatitig siya sa manok, biglang uminit ang 3 marka sa kaniyang kamay. Napahawak siya rito. "Anong nangyayari?" tanong niya habang napapangiwi sa sakit. Agad siyang hinila ni Elena palayo sa bintana. "Huwag mo silang titigan ng matagal," sabi ng dalaga. Ngunit huli na. Mas lalong uminit ang marka sa kamay ni Diego hanggang sa pakiramdam niya ay sinusunog ang kaniyang laman. Napapikit siya sa matinding sakit at muli may mga larawang pumasok sa kaniyang isip. Nakakita siya ng isang malaking sabungan. Punong-puno iyon ng tao, may sigawan, may pustahan, at sa gitna ng arena ay naroon si Mang Tano. Mas bata kaysa ngayon, ngunit halatang pagod at naghihirap. Sa harap nito ay isang duguang laban ng mga manok. Ngunit biglang nag-iba ang paligid. Unti-unting nagdilim ang sabungan. Isa-isang naglaho ang mga tao hanggang si Mang Tano na lamang ang natira sa gitna. At mula sa ilalim ng lupa, may mahahabang aninong gumapang palapit sa kanya. Hindi sapat ang dugo ng manok. Nag-echo ang malamig na tinig sa buong paligid. "Kailangan namin ng higit pa." Lumuhod si Mang Tano habang nanginginig. Sinunod ko ang usapan. "Gutom kami." Biglang lumitaw ang dambuhalang manok sa likod ng matanda. At sa isang mabilis na galaw, tinukan nito ang balikat ni Mang Tano. Tumalsik ang dugo. Ngunit hindi sumigaw ang matanda. Sa halip, napansin ni Diego na ngumiti pa ito. Parang baliw. Parang nawawala na sa sarili. "Basta huwag ninyo akong gawing mahina ulit," bulong ni Mang Tano. Biglang naglaho ang pangitain. Napasinghap si Diego habang napaluhod sa sahig. Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabi. Nag-aalalang lumapit si Elena. "Anong nakita mo?" Huminga ng malalim si Diego bago sumagot. Unti-unti na siyang kinakain ng mga nilalang. Namutla si Elena. Kapag mas matagal siyang nanatiling nakatali sa kanila, sabi nito, mas nawawala ang pagkatao niya. Tahimik na napatingin si Diego sa kaniyang kamay. Patuloy pa rin ang mahinang paghapdi ng marka. "Bakit ko nakikita ang mga alaala niya?" tanong niya. Hindi agad nakasagot si Elena. Ngunit maya-maya ay sinabi rin nito ang bagay na lalong nagpalamig sa dugo ni Diego. "Dahil konektado ka na sa kanila." Muling narinig ang tilaok mula sa labas. Mas malapit na ngayon. Agad silang napatingin sa bintana. Ngunit wala na roon ang itim na manok. Tahimik ang daan, madilim, basang-basa ng ulan. Ngunit maya-maya, may marahang tunog silang narinig mula sa bubong ng bahay. Tok, tok, tok. Parang mabibigat na kuko na naglalakad sa yero. Napatayo si Diego habang mahigpit na hawak ang punyal na ibinigay ni Lola Siling. Unti-unting lumakas ang tunog sa bubong. At kasabay niyon ay ang mababang tilaok na tila umiikot sa buong bahay. "Hinahanap ka nila," bulong ni Elena. Biglang nagbagsakan ang mga gamit sa isang sulok ng bahay. Napalingon silang dalawa at sa madilim na bahagi ng silid may mga aninong unti-unting gumagapang sa dingding, parang usok. Ngunit may hugis ng tao. Mahahaba ang mga braso at may berdeng matang kumikislap sa dilim. Napaatras si Elena. Hindi sila dapat nakakapasok dito. Mabilis na lumapit si Diego at itinapat ang punyal sa mga anino. Sa isang iglap, nagliyab ng mapulang kulay ang mga ukit sa talim. Biglang umurong ang mga anino habang naglalabas ng mahinang ungol. Nabigla si Diego. Gumagana,
Ngunit kasabay niyon ay may malakas na kalabog mula sa bubong. Boom! 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 Parang may napakabigat na nilalang na gumagapang sa ibabaw ng bahay. Unti-unting yumuyuko ang yero at maya-maya karak! May matutulis na kuko na bumaon pababa mula sa kisame. Napasinghap si Elena. Dumating na ang pangunahing alaga. Biglang bumigay ang bahagi ng bubong. Tumalsik ang mga piraso ng kahoy at yero habang bumaba mula sa itaas ang dambuhalang manok. Napakalaki nito sa loob ng maliit na bahay. Halos sumayad sa kisame ang likod nito. Nagliyab ang berdeng mata nito habang nakatitig kay Diego. At sa unang pagkakataon, nakita niyang may kakaiba sa mukha ng nilalang. Parang may bahid ng mukha ng tao. Parang may pilit na anyong gustong lumabas mula sa ilalim ng balahibo nito. Biglang nanginig si Diego. Dahil saglit niyang nakita ang mukha ni Mang Tano sa ulo ng halimaw. Mabilis siyang sinugod ng dambuhalang manok. Agad umiwas si Diego habang bumagsak ang matutulis na kuko ng nilalang sa sahig. Nabiyak ang kahoy na parang papel. Mabilis niyang iwinasiwas ang punyal. Tumama iyon sa pakpak ng halimaw. At sa unang pagkakataon, sumigaw ang nilalang sa sakit. Tumalsik ang maitim na dugo nito sa dingding. Kasabay niyon ay umugong ang buong bahay. At sa malayo, mula sa direksyon ng kagubatan, may narinig silang sabay-sabay na tilaok. Marami, napakarami. Namutla si Elena. Hindi lang isa ang alaga nila, nanginginig nitong sabi. Biglang bumukas ang lahat ng bintana ng bahay dahil sa malakas na hangin. At sa bawat bintana, may mga berdeng matang nakasilip mula sa dilim ng baryo. Mga manok, malalaki, tahimik, nakatitig lahat kay Diego. Parang tumigil ang mundo ni Diego habang nakatingin sa mga berdeng matang nakasilip mula sa bawat bintana. 1, 2, 10, mahigit pa. Sa dilim ng baryo, unti-unting lumilitaw ang mga anyo ng malalaking itim na manok. Nakahanay ang mga ito sa labas ng bahay na parang mga sundalong naghihintay ng utos. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit ramdam na ramdam ni Diego ang matinding panganib. Sa gitna ng bahay, dahan-dahang umikot ang dambuhalang pangunahing alaga habang nakatutok ang nagliliyab nitong mata sa binata. Tumulo ang maitim nitong dugo sa sahig. At sa bawat patak na bumabagsak, tila nangingitim ang kahoy na parang nabubulok. Mahigpit na hinawakan ni Diego ang punyal. Hindi tayo pwedeng manatili rito, sabi ni Elena habang nanginginig ang boses. Ngunit bago pa sila makakilos, muling sumugod ang halimaw. Napatalon si Diego patabi habang bumagsak ang matutulis nitong kuko sa mesa. Nagkadurog-durog ang kahoy. Mabilis na iwinasiwas ni Diego ang punyal at muling nasugatan ang leeg ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang matinis nitong tilaok sa buong baryo. Kasabay niyon ay biglang nagwala ang mga manok sa labas. Narinig nila ang sabay-sabay na pagaspas ng malalaking pakpak. "Tumakbo na tayo!" sigaw ni Elena. Mabilis silang lumabas sa likod ng bahay habang abala pa ang dambuhalang manok sa pagwawala sa loob. Malakas ang ulan. Madilim ang paligid at habang tumatakbo sila sa maputik na daan, naririnig nila ang tilaok at pagaspas ng mga nilalang mula sa likuran. Parang hinahabol sila ng buong kagubatan. Hindi huminto sina Diego at Elena hanggang makarating sila sa lumang kapilya sa gitna ng baryo.
Sira-sira na ang gusali at bihira ng puntahan ng mga tao. Ngunit iyon lamang ang pinakamalapit na mapagtataguan nila. Pagpasok nila sa loob, mabilis na isinara ni Diego ang mabigat na kahoy na pinto. Pareho silang hingal na hingal. Maya-maya ay muling narinig ang tilaok mula sa labas. Mas marami na ngayon. Parang napapalibutan na ang buong kapilya. Tahimik na napasandal si Elena sa dingding. Hindi sila titigil, mahina niyang sabi. Napatingin si Diego sa punyal. May mahinang pulang liwanag pa ring nagmumula rito. Ano ba talaga ang mga iyon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Elena bago sumagot. Hindi sila totoong manok. Napakunot noo si Diego. Ang pangunahing alaga lang ang may tunay na anyo, pagpapatuloy niya. Yung iba, mga taong unti-unting kinain ng sumpa. Nanlamig ang dugo ni Diego. Ano? Tumango si Elena habang nakatingin sa madilim na bahagi ng kapilya. Kapag may matagal na nadidikit sa kapangyarihan ng mga nilalang sa kagubatan, nagsisimula silang magbago. Naalala agad ni Diego ang kakaibang mukha na nakita niya sa ulo ng dambuhalang manok. Parang mukha ng tao. Parang mukha ni Mang Tano. Hindi agad nawawala ang pagkatao nila. Dagdag ni Elena. Unti-unti silang nagiging alaga. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Diego. Naalala niya ang marka sa kaniyang kamay. At kapag ako, hindi niya natuloy ang tanong. Tahimik na yumuko si Elena. Sapat na iyon para maintindihan niya ang sagot. Biglang may malakas na tilaok mula sa bubong ng kapilya. Kasunod nito ay ang pag-uga ng buong gusali. Boom! 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 May mabigat na bagay na gumagapang sa itaas. Unti-unting nalalaglag ang alikabok at mga piraso ng kahoy mula sa kisame. Dumating na naman siya, bulong ni Elena. Biglang nagliyab ang kandilang nasa altar kahit walang tao roon. At sa liwanag nito, napansin ni Diego ang isang lumang larawan sa dingding ng kapilya. Kupas na iyon dahil sa panahon. Ngunit malinaw pa rin ang mukha ng lalaking nasa larawan. Nanginig si Diego. Dahil kamukhang-kamukha iyon ni Mang Tano. Lumapit siya agad. Sa ibaba ng larawan ay may nakasulat. Mateo de la Cruz, unang tagapagbantay ng kagubatan. Napakunot noo si Diego. De la Cruz, bulong niya. Tunay na apelyido ni Mang Tano, sagot ni Elena. Tinago na nila iyon paglipas ng panahon. Tahimik na nakatitig si Diego sa larawan. Ngunit may mas nakapukaw sa kaniyang pansin. Sa tabi ng lalaki sa larawan ay may hawak itong kakaibang itim na manok. At sa likuran nila ay ang parehong balete na nakita niya sa kagubatan. Matagal na itong nangyayari, bulong niya. Tumango si Elena, paulit-ulit. Biglang may narinig silang mahinang tinig mula sa likod ng altar. Pareho silang napalingon. At mula sa dilim ay may isang matandang pari na dahan-dahang lumabas. Halos maputi na ang buhok nito at nanginginig sa pagtayo. Ngunit matalim pa rin ang mga mata. Hindi na sana ako makikialam, sabi ng pari. Pero mukhang dumating na naman ang panahon. Nagulat si Diego. Father, nandito kayo? Tumango ang matanda. Matagal ko nang hinihintay ito. Lumapit siya sa altar at tumingin sa punyal na hawak ni Diego. Nasa iyo pala ang sandugo. Ano po iyon? Tanong ni Diego. Sandata ng mga unang tagapagbantay. Sagot ng pari.
ginawa upang putulin ang sumpa. Biglang umugong muli ang bubong. At kasabay niyon ay may mahahabang kuko na unti-unting bumaba mula sa kisame. "Wala na tayong oras," sabi ng pari. Mabilis siyang lumapit kay Diego. "Makinig kang mabuti." Tahimik na nakinig ang binata. "Hindi mo mapapatay ang pangunahing alaga hanggat buhay pa ang puso ng kasunduan." Napakunot no si Diego. "Puso ng kasunduan?" Tumango ang pari. "Ang itim na itlog." Biglang bumalik sa isip ni Diego ang pangitain na nakita niya. Ang itim na itlog na ibinigay kay Mang Tano. "Nasaan iyon?" tanong niya. Mabigat ang mukha ng pari. "Nasa ilalim ng balete." Biglang umugong ng napakalakas ang buong kapilya. At sa isang marahas na kalabog, kak, bumigay ang bubong. Tumalon pababa ang dambuhalang pangunahing alaga habang bumabagsak ang mga piraso ng kahoy at bato sa paligid. Nagliyab ang berdeng mata nito. At sa likuran ng halimaw, isa-isang lumitaw sa bukana ng kapilya ang 12-dosenang malalaking manok na may matang kulay berde. Tahimik silang nakatitig. Parang naghihintay ng utos para pumatay. Nayanig ang buong kapilya nang bumagsak ang dambuhalang pangunahing alaga mula sa bubong. Tumalsik ang mga piraso ng kahoy at alikabok habang unti-unting tumatayo ang napakalaking nilalang sa gitna ng sirang sahig. Kumiskis ang matutulis nitong kuko sa bato na parang bakal na hinihila sa lupa. Nagliyab ang berdeng mga mata nito habang nakatitig kay Diego. Sa likuran ng halimaw ay nakahanay ang 12-dosenang malalaking manok na may parehong nakakakilabot na tingin. Tahimik lamang ang mga ito, ngunit ang katahimikang iyon ay parang hudyat ng kamatayan. Mabagal na umatras si Elena habang nanginginig. Samantala, mariing hinawakan ni Diego ang punyal. "Father, paano natin makukuha ang itlog?" Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin sa halimaw. Huminga ng mabigat ang matandang pari. "Kailangan ninyong makarating sa ilalim ng balete bago sumapit ang hating gabi." Napakunot noo si Diego. "Bakit?" "Kapag tumuntong ang oras ng hating gabi," sagot ng pari, "ganap nang magigising ang mga tagapag-alaga ng dugo. Nanlamig ang paligid, at kapag nangyari iyon," dagdag niya, "hindi na ninyo mapipigilan ang sumpa." Biglang tumilaok ng napakalakas ang dambuhalang manok, kasabay niyon ay mabilis itong sumugod. Agad na hinila ni Diego si Elena palayo habang sumalpok ang nilalang sa altar. Nagkadurog-durog ang bato. "Lumabas kayo rito!" sigaw ng pari. Biglang inilabas nito ang isang maliit na krus na pilak mula sa ilalim ng kaniyang kasuotan. Mabilis niyang itinapat iyon sa halimaw habang bumibigkas ng dasal. Sa unang pagkakataon, umurong ang dambuhalang manok. Nagwala ito habang tila nasusunog ang balat nito sa liwanag ng krus. "Ngayon na!" sigaw muli ng pari. Hindi na nagatubili sina Diego at Elena. Mabilis silang tumakbo palabas ng kapilya habang abala ang pari sa pagpigil sa nilalang. Paglabas nila, sinalubong sila ng malamig na hangin at malakas na ulan. Ngunit higit sa lahat, sinalubong sila ng 12-dosenang berdeng matang nakapaligid sa kapilya. Nakaharang ang malalaking manok sa bawat daan. Tahimik, nakatitig, parang mga bantay. Mahigpit na hinawakan ni Diego ang punyal. At sa isang iglap, sabay-sabay tumilaok ang mga nilalang. Pagkatapos ay sumugod ang mga ito. Mabilis na iwinasiwas ni Diego ang punyal
habang tumatakbo sila ni Elena. Sa bawat tama ng sandata, sumisigaw ang mga halimaw at nagiging maitim na usok. Ngunit masyadong marami ang mga ito. May isa na tumalon mula sa gilid at sinubukang tukain si Elena. Agad itong hinarang ni Diego at nasugatan ang balikat ng nilalang. Ngunit bago pa siya makabawi, may isa pang sumugod mula sa likuran. Bumaon ang kuko nito sa kanyang likod. Napahiyaw si Diego sa sakit. Mainit ang sugat. Parang may apoy na dumadaloy sa kanyang katawan. "Diego!" sigaw ni Elena. Mabilis niya itong hinila palayo habang patuloy silang tumatakbo sa gitna ng baryo. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring nagiging kakaiba ang paligid. Unti-unting nawawala ang mga bahay sa kanilang paningin. Ang mga puno ay tila lumalaki. Ang hangin ay parang may kasamang bulong. At sa bawat hakbang nila, mas lalong lumalakas ang tilaok mula sa kagubatan. Parang tinatawag sila nito. Makalipas ang ilang minuto, narating nila ang gilid ng kagubatan. Naroon ang napakalaking balete. Mas nakakatakot ito ngayon kaysa noong una itong nakita ni Diego. Ang mga ugat nito ay tila gumagapang sa lupa na parang buhay. At sa paligid ng puno ay may mapusyaw na berdeng liwanag na umiikot sa hangin. Huminto si Elena. "Hindi dapat tayo pumapasok dito," mahina niyang sabi. Ngunit tumingin si Diego sa marka sa kaniyang kamay. Mas maliwanag na ngayon ang mga sugat. Parang may sariling tibok. "Wala na tayong pagpipilian," sagot niya. Pagkatapos ay dahan-dahan silang lumapit sa balete. Sa bawat hakbang, mas lumalamig ang paligid. At habang papalapit sila, nagsimulang marinig ni Diego ang mga bulong. Mahinang mga tinig na hindi niya maintindihan. Ngunit tila may iisang bagay na paulit-ulit sinasabi. "Tagapagmana." Biglang nanigas si Diego. "Ano yon?" tanong ni Elena. Hindi agad siya sumagot. Dahil malinaw niyang narinig ang mga tinig. Tinatawag siya. Biglang nagliwanag ang marka sa kaniyang kamay. At sa isang iglap, bumukas ang lupa sa harap nila. Napatras si Elena. Mula sa ilalim ng balete ay dahan-dahang lumitaw ang isang makitid na hagdang bato pababa sa kailaliman. Umaakyat mula roon ang malamig na hangin na may amoy ng dugo at nabubulok na lupa. "Hindi ito normal," bulong ni Elena. Tahimik lamang si Diego habang nakatitig sa lagusan. Parang may humihila sa kanya pababa. Parang may bahagi ng kaniyang isip na gustong sundan ang tawag. Maya-maya, narinig nila ang mabagal na yabag mula sa likuran. Paglingon nila, nakita nila si Mang Tano. Basang-basa ito sa ulan, ngunit hindi na halos mukhang tao ang matanda. Halos itim na ang mga ugat sa kaniyang katawan. Ang mga mata niya ay nagliliyab na parang apoy, at sa likuran niya ay naroon ang dambuhalang pangunahing alaga. Tahimik itong naglalakad na parang anino ng matanda. Huminto si Mang Tano ilang dipa mula sa kanila. Pagod ang mukha nito, ngunit may kakaibang lungkot sa kaniyang mga mata. "Umalis na kayo," paos niyang sabi. Nagulat si Diego. Hindi niya inaasahang iyon ang sasabihin ng matanda. "Hindi pa huli ang lahat," dagdag ni Mang Tano habang hirap huminga. "Kapag bumaba kayo riyan, hindi na kayo makakabalik. Marami nang namatay dahil sa kasunduang ito," sigaw ni Diego. Biglang napayuko si Mang Tano. At sa unang pagkakataon, nakita ni Diego ang tunay na pagsisisi sa mukha nito. "Alam ko," tahimik ang kagubatan. Tanging ulan lamang ang maririnig.
Sinubukan kong tumigil, mahina nitong sabi. Pero habang tumatagal, mas lumalakas sila. Napatingin ito sa dambuhalang manok sa likuran niya. At ngayon, dagdag niya, gusto ka na nila. Biglang uminit ang marka sa kamay ni Diego. Napapikit siya sa sakit. At sa loob ng kaniyang isip, muli niyang narinig ang mga bulong. Tagapagmana, tagapagmana, tagapagmana. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Mang Tano. Nakita niya ang reaksyon ng binata at unti-unting nanlaki ang kaniyang mga mata. Huwag, nanginginig niyang sabi. Ngunit huli na. Mula sa kailaliman sa ilalim ng balete, isang napakalakas na tilaok ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At kasabay niyon, biglang nagliwanag ng matinding berde ang marka sa kamay ni Diego. Napaatras si Diego habang nagliliyab sa berdeng liwanag ang marka sa kaniyang kamay. Pakiramdam niya ay may kung anong gumagapang sa loob ng kaniyang katawan. Isang malamig ngunit buhay na bagay na unti-unting kumakalat sa kaniyang dugo. Napahawak siya sa kaniyang dibdib. Hirap siyang huminga. At habang lumalakas ang tilaok mula sa kailaliman ng balete, mas lalo ring umugong ang mga bulong sa kaniyang isip. Tagapagmana, tagapagmana, tagapagmana. Pigilan mo sila. Sigaw ni Elena habang hinahawakan siya. Ngunit parang lumalayo ang boses ng dalaga. Unti-unting nagbabago ang paligid sa paningin ni Diego. Ang kagubatan ay tila nababalot ng berdeng usok. Ang mga puno ay parang gumagalaw. At sa bawat tibok ng kaniyang puso, may mga alaala na hindi naman kaniya ang pumapasok sa kaniyang isip. Nakikita niya si Mang Tano noong kabataan nito. Ang paghihirap, ang gutom, ang pagkamatay ni Aling Rosa. Ang gabing lumuhod ito sa ilalim ng balete habang umiiyak sa ulan. At pagkatapos noon, dugo. Napakaraming dugo, mga laban sa sabungan, mga lalaking unti-unting namamatay matapos matalo sa kaniya. Mga aninong gumagapang sa gabi, at ang mga nilalang sa ilalim ng kagubatan na patuloy na humihingi ng kabayaran. Biglang napaluhod si Diego. Napasigaw siya habang mahigpit na hawak ang kaniyang ulo. Parang sasabog ang isip niya. Diego! Umiiyak na sigaw ni Elena. Ngunit hindi na niya marinig ng malinaw ang dalaga. Dahil sa kailaliman ng kaniyang isip, may isa pang boses na mas malakas kaysa lahat. Isang malamig at sinaunang tinig. Tinanggap ka na ng marka. Unti-unting lumitaw sa kaniyang harapan ang anyo ng pinakamataas na nilalang na nakita niya noon sa ilalim ng balete. Ngunit ngayon ay mas malinaw niya itong nakikita. Mahaba ang katawan nito. Halos walang mukha, at ang balat nito ay tila gawa sa anino at usok. Sa paligid nito ay gumagapang ang maitim na dugo na parang buhay. Hindi, pilit na sabi ni Diego. Ngunit tumawa lamang ang nilalang. Pareho kayo ni Tano. Biglang sumigaw si Mang Tano. Huwag ninyo siyang kunin, nabigla si Diego. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakita niyang tunay na natatakot ang matanda. Lumuhod si Mang Tano sa harap ng mga nilalang. Huwag siya, paos nitong sabi. Ako na lang. Tahimik na gumalaw ang mga anino sa paligid ng balete. Pagkatapos ay nagsalita muli ang malamig na tinig. Mahina ka na. Unti-unting lumapit ang dambuhalang pangunahing alaga kay Mang Tano. At habang papalapit ito, nagsimulang manginig ang matanda. Parang may unti-unting kumukuha ng buhay mula sa kanya.
Matagal ka naming pinagbigyan, sabi ng tinig. Panahon na upang palitan ka. Biglang nagliwanag ng mas matindi ang marka sa kamay ni Diego. At sa isang iglap, nakita niya ang itim na itlog. Nasa ilalim iyon ng balete, nakahimlay sa gitna ng malalim na kuweba na puno ng mga buto ng tao at hayop. Kumikislap ang itlog na parang may pusong tumitibok sa loob. Naunawaan agad ni Diego. Iyon ang puso ng sumpa. Kapag nabasag iyon, matatapos ang lahat. Ngunit kasabay niyon ay may isa pa siyang naramdaman. May bahagi sa loob niya na gustong protektahan ang itlog. Parang may bagong gutom na unti-unting nabubuo sa kaniyang pagkatao. Napaatras siya habang nanginginig. Anong ginagawa ninyo sa akin? Bulong niya. Binubuksan lamang namin kung sino ka talaga, sagot ng tinig. Biglang naglabasan ang mga anino mula sa lupa. Unti-unti nilang pinalibutan si Diego. At sa bawat paglapit nila, pakiramdam niya ay mas humihina ang kaniyang pagkatao. Mas lumalakas ang tawag ng marka. Mas lumalalim ang pagnanais na sumunod. Biglang tumayo si Mang Tano. Halos hindi na siya makatayo ng maayos, ngunit pinilit niya ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya kay Diego. At sa unang pagkakataon, wala nang yabang o lamig sa kaniyang mukha. Isa na lamang siyang matandang pagod na sa kasalanan. Makinig ka sa akin. Mahina niyang sabi. Pinilit ni Diego na tumingin sa kanya. Kapag tinanggap mo sila, pagpapatuloy ng matanda, hindi ka na makakabalik. Unti-unting tumulo ang luha sa mata ni Mang Tano. Akala ko noon, kaya kong kontrolin ang lahat. Tahimik ang buong kagubatan habang nagsasalita siya. Pero habang tumatagal, hindi ko na malayang sila na ang kumokontrol sa akin. Napayuko ang matanda. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling naging tao. Nanikip ang dibdib ni Diego. Sa kabila ng lahat ng kasalanan ni Mang Tano, ramdam niya ngayon ang matinding lungkot ng matanda. Lungkot ng isang taong unti-unting nilamon ng sariling kasakiman at desperasyon. Maya-maya, tumingin si Mang Tano sa punyal na hawak ni Diego. Tapusin mo na ito, nanginginig si Diego. Hindi ko kaya. Kaya mo, sagot ng matanda, bago ka pa nila tuluyang kunin. Biglang nagwala ang mga anino sa paligid. Parang ayaw nilang marinig ang usapan. Lumakas ang hangin. Nagsimulang manginig ang buong kagubatan. At mula sa ilalim ng balete, unti-unting umaakyat ang berdeng liwanag. Malapit nang sumapit ang hating gabi. Biglang tumingala ang dambuhalang pangunahing alaga at naglabas ng napakalakas na tilaok. Kasabay niyon ay nagsimulang magbago ang katawan ni Mang Tano. Napahawak siya sa kaniyang dibdib habang sumisigaw sa sakit. Unti-unting tumutubo ang maiitim na balahibo sa kaniyang balat. Humahaba ang kaniyang mga daliri. At ang kaniyang mga mata ay nagiging parehong berdeng apoy ng halimaw sa kaniyang likuran. Hindi ko na sila mapipigilan, sigaw niya. Napaiyak si Elena habang nakatingin sa matanda. Diego! Biglang tumingin si Mang Tano sa binata. At sa huling sandali ng kaniyang natitirang pagkatao, sumigaw siya. Pumunta ka sa ilalim ng balete at basagin mo ang itlog. Kasabay niyon ay tuluyan ng nag-iba ang kaniyang anyo. Umalingaw-ngaw ang nakapangingilabot niyang tilaok sa buong kagubatan habang unti-unti siyang naging isa sa mga halimaw ng sumpa. At sa harap ni Diego, dalawang dambuhalang nilalang na manok na ngayon ang nakatayo sa gitna ng bagyo at kadiliman. Wakas.